Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dumako na sa ating panambahan. Atin pong purihin ang Panginoon sa araw na to. Ang atin pong call to worship ay gagaling po sa awit 150, Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang gawain. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh ng mga nilalang, purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon. Narito muli kami sa iyong bahay-sambahan. Yes. Kami po ay narito upang ikaw ay purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na to at magkikita-kita kaming muli ng aming mga kapatiran upang ikaw ay katagpuin namin dito sa iyong banal na sambahan, Panginoon. Bless mo nga po ang lahat ng gawain mula umpisa hanggang sa matapos ang aming pagsamba, O Lord. Nawa kapuri-puri po ang gagawin naming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Yes. Salamat po sa lahat ng pinagkakaloob mo sa amin, sa tagumpay, sa mga pagsubok na aming naranasan, Panginoon. Sa bagyong nakaraan, Panginoon, tunay nga po, nakakalunos, pero nandoon po ang inyong paggabay. Patuloy naming pinapanalangin ang mga nasawi, ang mga tumanggap ng hindi talaga kanais-nais na pangyayari sa buhay, Panginoon, at ito nga ay pagsubok. Pero Lord, alam namin, sa pagsubok na yan ay lagi kaming lumalakas dahil sa iyo. At sa bandang huli, nandoon ang tagumpay, Panginoon. Alam namin na hindi mo pababayaan ang bawat anak mo na naniniwala at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya lahat po kami narito upang purihin ka, sambahin at pasalamatan. Ang lahat po, alam namin ay may purpose, Panginoon, sa mga nangyayari. At sa bandang huli, Panginoon, makikita namin ang tagumpay ng pagsubok na to dahil ang lahat po ay may katupusan. Pero ang iyong pagmamahal sa amin na yung mga anak ay walang hanggan, O Lord. Tunay nga po na minamahal nyo kami, Panginoon. Marami pong salamat at gabayan mo po kami sa aming pagsamba ngayon, Lord. Paratingin mo po ang lahat ng aming kapatiran na nasa biyahe pa, O Lord. Layo mo po sila sa anumang kamahamakan sa kalye na kanilang dadaanan. At lahat po ng gagawin namin, pagpupuri, pag-awit sa iyo sa araw na to ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging kapuri-puri kami sa iyo sa harap na to. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay umawit na po. Tumayo po tayong lahat, atin pong sundan po ang awitin ng papuri para sa Panginoon. Amen. Igayak po natin ang ating mga puso at isip na kung paano ang mga libo-libo o milyong-milyong mga anghel ay nagpupuri sa kalangitan, araw at gabi. Tayo po ay magpuri din sa ating Panginoon. Let us worship the King. Oh, worship the King, oh, glorious above, and gratefully sing His power and His love. How sure and live and live creation of days, rolling with splendor and gilded with praise.
Sunod po natin yung "Oh Love That Will Not Let Me Go."
Savior, I pray, make me a blessing to someone today. The sweet story of Christ and His love, tell of His power forgive. Others will trust Him if only you prove to every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Jesus was given to you in your need. Love as the Master loved you. He to the helpless, a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tayo manalangin. Kilang Diyos, salamat po sa magang ito. Ibig Aba nga po ay na mapagpalaan. talagang pumupuno sa aming mga puso, Panginoon. And we were able, Lord, to share your love, your words, Lord, sa mga tao sa aming paligid, especially po sa aming mga pamilya. Sa araw na ito, Panginoon, patuloy na dinadambana namin kayo, Panginoon, sa kaitaas-taasan, Panginoon. We also honor you, God, with all that we have, Lord. Kung ano meron kami, Panginoon Diyos, kung sino kami, Panginoon, today, sa inyo pong harapan. We also honor you, Lord, kung ano yung mga meron kami sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga pinagkakakitaan, Panginoon Diyos. Lahat-lahat, Panginoon, in general, would like to say thank you. Kasi kung wala kayo, Panginoon, wala po kami, Panginoon Diyos, na hindi po namin, Panginoon, mawi-withstand, Lord, yung hirap, Panginoon, ng buhay sa mundong ito, yung kasamaan sa mundong ito, Panginoon, yung mga pagsubok, Panginoon Diyos, na aming nadarana sa araw-araw, Panginoon. Wala po kami, Panginoon, kung wala ang inyo pong pag-ibig, kung wala po ang inyong grasya, kung wala po ang inyong mga salita, Panginoon, kung wala po ang inyong paggabay. Again, Lord, we say thank you. Thank you. Thank you, Jesus. We pray, Lord, that make us a blessing, Panginoon, to someone today. Thank you. Thank you, Jesus. Patuloy po, nananalangin kami, Panginoon, sa aming pong simbahan, Panginoon. Patuloy po na gabayan niyo po yung leadership ng aming simbahan, Panginoon. Yung aming board members, Father God. Yung aming mga pastors, leaders, Panginoon, na patuloy po na ginagamit niyo to spread your love, to spread your words, Lord. Hindi lang po sa kanya-kanilang mga pamilya, kundi sa mga tao, Panginoon, na nakakasalamuhan namin, Panginoon Diyos. Yung mga tao na talagang binibigay niyo sa amin, Panginoon, for us to help them, for us, Lord, na i-share po yung love niyo, Panginoon, the love that we have, the love that we experience, Panginoon, sa pamagitan niyo po, Panginoon. We are
saying thank you, Lord, kasi that is an opportunity for us, Lord, to share yung patotoo namin, Panginoon Diyos, sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, Panginoon. At maipakilala ka, Panginoon Diyos, sa kanila pong mga buhay. Thank you po. Thank you again sa bawat pastors and leaders namin, Panginoon, sa simbahan, sa kanila po mga pamilya. We know, Lord, that may mga struggles din po sila, Panginoon, sa kanila po mga pamilya. Pero nakakatuwa po, Panginoon, kasi kayo po yung nasa gitna ng kanila pong pamilya. Na kahit ano pong mangyari, Panginoon, challenges, Panginoon Diyos, is kayo lang po yung tinitignan nila. And through them, Panginoon, kami po ay nabibless, Panginoon. Kami din po ay na-encourage, Panginoon, na mas lalo pang magtiwala sa iyo, na lalo pang ibigay yung buhay namin, Panginoon Diyos, sa inyo po. Ganon din po, Lord, we also praying, Father, sa aming pong bansa, Panginoon. Patuloy po na alam po namin, Panginoon, yung mga tao po na nandyan sa katungkulan, Panginoon, that we need to follow them, Panginoon. One way, Lord, of honoring you, Lord, is honoring them, Panginoon Diyos. At patuloy na pinapanalangin namin sila sa bawat decisions na gagawin nila, Panginoon, sa bawat mali na magagawa nila, Panginoon. Kayo lang po yung pagkakatiwalaan namin at wala na pong iba. Ganon din po, Panginoon, ang aming pong kanya-kanyang pamilya, ang ilaw, ang haligi ng tahanan at ang bawat anak, Panginoon Diyos, na sa pamilya ng BCFC. Patuloy po na pagpalain niyo po sila. Patuloy po, Lord, na kayo po yung mag-guide sa bawat families, Panginoon Diyos. Na talagang yung parents po, Lord, isa rin po na maging ilaw talaga, makita ng kanilang mga anak kung sino talaga si Jesus sa kanila pong buhay. Patuloy po na pagpalain niyo po sila, yung kanila pong kalusugan, yung kanila pong mga pinagkakakitaan. We also praying, Lord, sa mga kapatiran namin na may mga sakit, Panginoon. Very, very strong, Lord, yung paniniwala talaga namin na kayo po yung talaga may hawak ng buhay, Panginoon. And kayo po yung magpapagaling, Panginoon Diyos. Kahit ano man po, Panginoon, yung parang nararamdaman nila, kahit anong po yung paniniwala nila. And even, Lord, kahit yung science, Lord, na sinasabi na hanggang dito na lang. Pero Lord, you do miracles, Panginoon. We've seen that, Panginoon. We've read that, Panginoon, sa inyo pong mga salita sa Bible, Panginoon. Kayo po yung Diyos mula noon hanggang ngayon, Panginoon. And ayun po yung talagang pinangahawakan namin. Na napakalaki, Lord, ng inyo pong kamay para mapagaling sila, Panginoon Diyos. Thank you po. Maraming salamat po. Gabayan niyo po, Panginoon, yung aming pong tagapagsalita. Kayo po yung talagang maging mouthpiece niya. Na siya po, Panginoon, talaga yung magre-represent, Panginoon, sa kabutihan niyo, Panginoon Diyos, through your words. Thank you po. Again, kung may mga nararamdaman po kami, Panginoon, na iba, mga hirap, or pagdurusa, may mga problems, Panginoon, lahat po itaas po namin ito sa inyo. Dahil talagang wala pong imposible sa inyo, Panginoon Diyos. Thank you po. We always say thank you, God. Not just this morning, Panginoon, but every day, Lord, of our lives. Thank you. All these things we pray. In the mighty name of Jesus, let's say, Amen. Wala pa rin? Ikaw na. Ano ba yung lasa mo? Hello po. Hanggat wala po si Pastor, maaaring nasa daan na po siya patungo rito, ay magbigay po, kung sino man po ang gustong magbigay ng kanyang testimony, ay pwede pong pumunta po rito sa harap. Yung may mga pasasalamat, may mga anuman na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. So, pwede na lang pong pumunta sa harapan. Okay po? Si Pastor Pong po.
Purihin ng Diyos, mga kapatid. Gusto ko lang ibahagi yung pagpapala ng Lord sa akin. Nagkaroon kami ng reunion ng mga classmates ko elementary at na-surpresa ako dahil binigyan ako ng Taylor guitar. No, worth mga $1,300. So ito po ay malaking pagpapala na nakita ko dahil magagamit ito sa paglilingkod sa ating Diyos. So purihin po ang ating Panginoon. Ito ginagamit ko na ngayon. Praise the Lord. Sino pa po ang pwedeng pumunta sa harap? Tumayo na lang po kung sino po yung gustong magbigay ng kanyang pasasalamat sa Panginoon. Si JC, Brother JC. Praise God. Papapasalamat sa Panginoon sa araw-araw po na pagpro-provide niya at dun sa nakalipas po na team building po ng KNPN Sling, naging maayos naman po. Praise God kasi po yung pong kalooban ng bawat board member din po sa KNPN Sling is yung to provide din at makilala din nila ang Panginoon through yung devotion nga po ni Pastor Kit nung during our team building. Salamat din po sa patuloy po na pagbibigay ng magandang kalusugan sa aking mga anak at sa aming pamilya. Maraming salamat sa Panginoon. Brother Anton. Good morning. Maraming salamat po sa pagkakataon to na nagkaloob ng Panginoon Diyos upang makapagpasalamat. Purihin ang Panginoon dahil napakabuti niya po sa amin dahil mga 2 weeks ago po, bagamat ito ay bahagi na rin ni Sally sa mga sa GC or sa mga ibang kapatiran, muli nais kong pasalamatan ng Panginoon dahil mga 2 weeks ago po yata yun, habang nasa trabaho siya, ako din nasa trabaho, bigla na lang siyang nagsabi sa akin na ano po, yung umuwi ka na sunduin mo na ako dahil masakit ang ulo ko at mataas yung BP ko. So dali-dali po, dumiretso ako sa pinagtatrabahuhan niya. Yun nga po, nabanggit niya na nag-shoot up po yung BP niya, nag-200 over 110. So nangangapal daw yung kanyang pakiramdam sa mukha, sa katawan, sa kamay, at medyo mabigat yung pakiramdam niya sa ulo niya. So meron naman pong doon yung malapit na drugstore. So bago po yun, unang-una po, nag-usal ako na dalangin para sa kanya na bigyan kami ng Panginoon ng kalakasan ng loob at agad pagalingin siya kung kalooban niya at balik siya sa normal na kondisyon at normal na blood pressure. So, to confirm po, sabi niya, punta tayo sa Watson's, nagpa-check up ulit siya, pa-BP ulit siya. So, nagpa-BP siya, register po yung ng 199 over 100 pa rin, 110 po rin yata. So, binigyan siya ng parang catapress po nung sa pharmacy. Pero nung inulit namin, mataas pa rin. So, hindi pa rin po siguro umiepekto yung gamot. So, mingi uli guidance po sa Lord kung ano yung dapat na gawin, desisyon. So, inanya kami na dali na siya sa hospital agad para ma-check na po dahil baka tumaas pa. Tsaka hindi na po first time niya po kasi nagkaroon ng ganong BP. So, nag-decide na po kami diretso sa ospital. Nagdalawang isip kami dahil biglaan, wala kami dalang pambayad. So, sabi nga, doon na lang kaya sa QC Gen. Sabi niya, siguro naisip niya, baka yung sa sakit condition niya, matagal atinan ng mga nasa government. Usually, ganun po. So naisip niya sa na lang, sa mas malapit na private para mabilis.
So, napunta kami sa MCU. So, agad-agad naman po, dahil siyempre private po, inatinan po agad siya, chinek ang BP, vital signs, lahat po. Tapos bigla, nag-ano yung doktor na painumin ng ganitong gamot. Tapos, sinadya siya ng ECG, ng X-ray, tsaka CT scan. Pero tinanong naman po kami kung itutuloy namin kasi may kamahalan nga po. So sabi namin, sige, hindi na muna yung CT scan. So, baka kayanin yung ECG tsaka X-ray. So, yun po. Nagawa naman po. Tapos pinagpahinga siya. Siguro mga 3 ulit na tinest yung, yung BP niya. Hanggang sa tuluyan na pong bumaba ng 130 over 90 po yata. So, praise the Lord dahil medyo kinabahan po kahit na nagtitiwala kami, andun pa rin po yung kaba dahil karamihan po ng narinig namin na storya. Pagka nandun na sa nangangapal na yung pakiramdam, manhid na, tapos feeling niya nag-ano yung salita niya Medyo nagagaralgal. So, posible papuntang mild stroke or stroke. So, siguro kung tumagal pa, malamang doon natuloy kung hindi agad na agapan. So, praise the Lord dahil binigyan niya kami ng guidance at wisdom at provision na po dahil may agad-agad may nahingan siya ng tulong kahit na nando kami sa ospital alas 11 ng gabi. Merong pinrovide ang Panginoon na mahinga namin ng tulong para may pambayad agad para makauwi po rin po agad kami nung mandaling araw. So maraming salamat po sa ginamit ng Panginoon at sa kagalingan pinagkalawin niya kay Sally. Maraming salamat po. Wilford. Hello po. Gusto po namin magpasalamat sa Diyos, lalong-lalo na sa buhay ko. Kasi last 3 days lang po, nagkatrangkaso po ako. Nilagnat ako umabot ng 41 yung lagnat ko. Bigla na lang po Talagang, parang galing kasi si Aliyah sa school, biglang yumakap sa akin, tas hinalik-halikan ko rin. Maya-maya, naramdaman ko na yung pagbabago ng katawan ko, ng lalamunan ko, tas yung mabigat na yung sa mukha ko. Kinagabihan, nagtuloy-tuloy na po. Dati po, yung, kapag ka nakakaramdam ako ng lagnat, sa mata lang lumalabas. Pero that time, talagang ramdam na ramdam ko yung init sa buong katawan ko. And actually, hanggang kahapon, nilalagnat pa ako. Hindi siya bumababa ng 38. Pero kahapon po, nag-start na bumaba ng 37.8, 37.6, pinakamababa 37.4. And thank you kay Lord kasi talagang, nagtuloy-tuloy na rin po siya. Though may pangangati pa rin ang lalamunan sa ngayon. And pinagpapasalamat din po namin mag-asawa, yung pong mga blessing sa anak namin, lalong-lalo na kay Dane, sa ginagawa niya, sa wisdom na binibigay niya kay Dane sa kanyang pag-aaral. And nagpapasalamat din kami kay Dane dahil hindi niya talaga pinapabayaan yung pag-aaral niya. Gayon din po, yung pag-bless ng Panginoon sa marriage namin ni Mira. 16 years na po kami. And ayun po, ngayon po yung anniversary namin. Maraming salamat po. Sige po. Maraming salamat po sa lahat ng mga Thanksgiving na natanggap sa ating Panginoon. At para sa atin pong lahat ay salamat po yung binibigay na buhay niya sa atin sa araw-araw. Ginigising niya tayo tuwing umaga. It's a gift of life talaga para makita natin yung mga ginagawa niyang
milagro sa buhay natin dahil si Lord talaga po ang gumigising sa atin. Hindi po yung ating relo, hindi po yung ating cellphone, kundi ang Panginoon po. Sa tuwing umaga, talagang magpapasalamat po tayo. Ngayon naman po, humanda na po tayo sa ating Word of God na ibibigay po ng ating Pastor Kit. Salamat po sa pagdating niya ng maluwalhati. Salamat po. Maraming salamat po sa mga testimonya at panalangin at pagpupuri. Salamat din po sa nagpaubaya ng harapan ng kanilang bahay para makapag-park ako. Pahirapan na po ang pag-park talaga, lalo pa lang ngayon na walang pasok ang mga long weekend. So, karamihan ng mga sasakyan ay nandyan lang po. So, and from our house to here, 5 sementeryo pong dadaanan namin. So, ibig sabihin, ang dami pong mga tao na at sasakyan na dadaanan. So, patawad at nagkamali ako ng tansya. Supposed to be mag-NLEX na lang sana ako eh. Kaya lang, kala ko mabilis lang po. So, maraming namamatay sa maling akala. Kasi akala ko, tapos na eh. Sunday na eh. November 3 na. Pero alam mo naman pala yung Pinoy. So, pasensya na po. So, good morning po. And we are here with a brand new month. Hindi naman talaga nag-i-exist yung month kung tutuusin. Pero as we count the days, sabi naman ng Panginoon that we should number our days. So, I will always be happy and be grateful pala of a new month because it's an opportunity for us to worship and serve the Lord together bilang isang simbahan. At pagdating naman po sa ating preaching and direction ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig, ay every month nagkakaroon din po tayo ng panibagong direction this year. O panibagong tema sa ilalim ng pangbuong taon na tema, to Living for the King. And this month po, sa buwan ng November, ang ating pong tema ay Serving with the Gifts of the King. Paglilingkod gamit ang mga kakayanan, talento, kagalingan na ibinibigay sa atin ng ating hari. At ito po ay nanggagaling sa sinasabi sa Biblia na, lalo na sa Ephesians chapter 4, na ang Panginoong Jesus nung siya ay nag-ascend, sabi sa Ephesians chapter 4, He brought with Him or He distributed gifts. Sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 8, umpisa natin sa verse 7, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives and He gave gifts to men. Naturally, usually tinatranslate natin as pag nag-ascend si Jesus Christ into heaven, and that's all true, dahil yun naman ang nangyari. Pero there's a quotation, and it's a reference, hindi lang sa Old Testament, kundi sa konteksto nila, sa panahon nila, and even sa mga nagdaang mga panahon nila, meaning in the ancient times, kapag ina-ascend, meaning na-enthrone, tinatanghal na hari, or nagiging victorious sa isang gera, then he is enthroned as king, or enthroned as superior, enthroned as Lord, and lahat ng mga loots, mga spoils of war, after ng gera, may mga treasure, may mga pag-aari na nakukolekta after ng gera, at dadalhin yun, aangkinin yung nananalong kingdom at ipapamigay yun. Ginawa ni David yun, ginawa ng maraming hari yun sa Old Testament, but basically, yun ang nangyayari sa panahon ng ancient times kung saan nangyayari pa yung gera. And with that imagery, yan ang sinasabi ni Paul, actually sa Ephesians chapter 4 and even sa ibang parts ng New Testament. When Christ daw ascended on high, namigay siya. He gave gifts to men. It's a reference to what happens when a king is victorious in the battle and he will give gifts. Literally, it will mean mga ginto. Literally, it will mean mga pag-aari. But spiritually, it means ang pagkapanalo ni Jesus, pagtagumpay sa kamatayan, kasalanan at kasamaan, at kasama ng ating kaligtasan at lahat-lahat ng kanyang biyaya ng kaharian, namigay din siya daw ng gifts. At ang gifts na ito ay dinescribe as gifts of service. Meaning, magagamit mong mga kakayanan sa paglilingkod.
And that is our theme for this month. To exercise, to serve with the gifts na ibinigay sa atin ng Panginoong Hari. So, that will be our theme for this month. Now, alam niyo po yung magazine na Rolling Stone? I think mas alam to ng mga musikero, it's a magazine, pero meron din talagang band na Rolling Stones. Tama po, Pastor? So, Rolling Stone, mas kilala siya sa magazine, articles, and ngayon, they're also into politics na rin. But there's a Rolling Stone article, I think just last year, at ang pamagat niya is the biggest, messiest band breakups in music history. Yung pinakamalawak, pinakamagulong paghihiwalay ng mga banda sa history ng musika. At merong 15 na nilista. Kasama doon yung One Direction para sa mga millennials, The Beach Boys para sa mga Gen X and Boomers, and Guns N' Roses para sa mga Gen Xers, Blink-182 para sa mga millennials, Pink Floyd para sa, I think, karamihan ng mga rockista, Pink Floyd. Kuya Bobot, Pink Floyd, alam niyo po yung Pink Floyd? And of course, number 1, the Beatles. Number 1 in the biggest, messiest band breakups. And sabi doon, maraming mga akusasyon kung ano naging cause ng paghiwa-hiwalay ng The Beatles. Kasama niya yung naging girlfriend ni John Lennon, si Yoko. Oh no, of course, that's just an assumption that sabi nga mismo ni Yoko, they are strong individually. You can't break up a band like that from the outside. It must be something from the inside. And true enough, sa dulo ng article na binasa ko, and sinabi doon, in the end, what broke up the Beatles was being the Beatles. Kung ano nagpahiwalay sa kanila, ay sa kung ano at sino sila. They were 4 men who were simply exhausted by fame, fights over money and control, and sadly, each other. And totoo, napakagaling, napakatalentado ng mga taong yun. The Beatles. Grabe, And yet, they broke up. And we've had so many stories about band breakups. Dito sa Pilipinas, para sa mga mas nakakabata, I would say, isa sa mga perfect example na band breakups na messy would be Eraserheads. And then, sa mas panahon ngayon, Four of Spades. Sobrang lala ng nangyari. So, itong mga grupo gaya ng mga banda, hindi lang siguro sa banda, mga organisasyon. And no matter how gifted and skilled they are, gaano pa man kagaling, gaano pa man ka-skilled ang kanilang mga ginagawa sa kung anumang organisasyon o kaya music band, pwede silang maghiwalay because of so many things. Great bands broke up because of who they are and who they have become. Kung paano naging sila. And their own talents, their own gifts can greatly affect who they are. Pwede silang yumabang o pwede silang naisip nila na ako ang mas may control o mas may pera. And it will lead to breakups. Now, why am I saying this? Why am I saying this? Because the church, and right now we are talking about this, we have gifts. Each one of us binigyan ng gifts ng Panginoong Jesus. And then, so kung ganito palang pwedeng mangyari for people or even gifted pa nga, talented sa music and sa iba pang mga pagbagay, then this should be something worth considering when we talk about serving with the gifts that we have. Are we in danger of becoming like these bands kapag hinighlight natin ng mga gifts? And yes, we can be in danger dahil marami din naman mga Christian ministries, churches, para churches na nagkakaroon ng problema just because na-highlight ang giftedness ng isang tao at na-focus na sa tao, na-focus sa personality ang kanilang ministry. And that's normal sa mga makasalanang tao kahit sa simbahan. Pag nila natin yan sa labas, sa politika, mas
mas messy, ano? Even the people who shout na nagkakaisa sila, in the end, hindi naman talaga sila magkaisa. They each have their own goals, ano? No matter how selfless it is or selfish it is, ano? So, it's natural and hindi ligtas ang simbahan when we're talking about gifts. Pero anong pagkakaiba ng banda at ng iba pang mga organisasyon na pwedeng ma-highlight ang giftedness versus the church and the members na meron din namang giftedness na binibigay ng Panginoon. So today, certainly, pwedeng maiwasan ng danger na yan if we understand our gifts and how we should behave with those gifts. Ngayong araw, i-consider natin yung vision, no, image, it could be a goal, a future, no, of a church that is serving with the gifts of the King. Kung ang mga membro ay naglilingkod gamit ang mga biyaya, kakayanan na binigay ng ating Panginoong Jesus, ano ba itsura nito? And how we should behave by now that we know that we have those gifts. So with that, iimbitahan ko po kayong lahat na tumayo. Basahin po natin ang ating teksto sa umbagang ito na siyang magiging basehan ng ating reflection about the gifts of our Lord Jesus Christ to us. Let us read Romans chapter 12, verses 3 to 8. Romans 12, verses 3 to 8. Ito po ay sulat ni Apostle Paul to the church who is in Rome. And this Roman Christian church is very problematic. Why? Because firstly, it's full of Jews nung umpisa. And then pinalayas yung mga Hudyo ng emperor. And then yung mga bagong converts na Gentiles, eventually sila na yung mga naging leader, naging ministry leaders and servants. Pagbalik ng mga Hudyo, nagkagulo sila. Kasi nagyabangan na sila kung sino ang mas nagli-lead, mas nag-handle, sino mas may karapatan, sino ang mas totoong Kristiyano. So we can imagine yung mess, ano? Sino yung mas magaling, ano? Sino ang mas privileged, sino ang mas blessed ni Lord. So ito ang sabi ni Apostle Paul sa kanila. Romans chapter 12 verse 3 to 8, babasahin ko po mula sa New International Version. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Now, kung titignan lang natin to sa overview, ang sinasabi po ng teksto na ito is that in Christ, God has given us, all of us, specific roles, specific gifts as members of one body. Ang Panginoon ay nagbigay sa lahat sa atin ng kanya-kanya nating mga papel o parte o bahagi na gagampanan. At hindi lang yan, ng kakayanan, kagalingan, karunungan, skills, talents, binibigay sa atin ng Panginoon bilang miyembro ng isang katawan. At kagaya nga daw ng isang katawan, hindi naman lahat mukhang ilong. Hindi naman lahat kamay, hindi naman lahat tenga. Bagkus magkaiba-iba at lahat daw yun ay may kanya-kanyang bahagi at parte. As members, at ang highlight dito is diversity in unity or unity in diversity. Isang katawan,
maraming parte. At ang bawat parte, may pagkilos na gagawin, may role na aangkinin, at may paglilingkod na kayang panindigan dahil sa biyaya daw na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. And we will have a whole month to somehow understand. I guess yung ilan sa mga pastors, leaders natin will talk about how to identify kung anong kakayanan mo, how to maximize kung anong kakayanan na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, and what are the kinds of service na pwede kong gampanan base sa aking experience or base sa aking natural giftings, or spiritual na binibigay sa atin ng Panginoon na gifts. We can discuss all that throughout the month and even beyond. But for now, let's look at the church na merong ganon. Now, let's look forward. Let's envision ng ating simbahan, BCFC, paano ba ang itsura ng isang simbahan na lahat gumagalaw. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, lumalago lahat ng bahagi ng katawan dahil lahat daw ng parte ay kumikilos, building itself up in love. Sabi sa Ephesians chapter 4. Now, dito sa chapter 12 ng Romans, sinasabi dito, lahat kayo merong ibinigay na bahagi. So in Christ, God has given all of us specific roles and specific gifts as members of one body. And because of this, ito na ang ating pag-uusapan. Dahil dito, dahil lahat tayo may kanya-kanyang papel, dahil lahat tayo ay binigyan ng Panginoon Diyos ng kakayanan, kanya-kanyang kakayanan, because of this, una, there should be humility within the church. Dapat merong pagpapakumbaba sa loob ng simbahan, especially, hindi pala especially, meaning sa bawat isa, sa bawat membro. Leader ka man, member regular ka man attendee, you have a position as coordinator, or a pastor, or as an elder, as an officer. No, whoever you are, whatever your role is sa simbahan, dapat nagpapakumbaba. This is in contrast sa mga sinasabi ko na banda kanina, na there are tendencies na kapag sumikat ang banda, gumaling ang banda, o kaya kapag masyadong nakafocus sa isang personality, sumikat yung vocalista, or isang gitarista, nagkakaroon ng superstar tendency, the fame, and then yung galing na highlight na nagkakaroon ng komparahan, and then the humility, kung mayroong mang naumpisahang humility, ay mawawala. Now, this is in contrast, na binibigay sa atin. Now, bakit tayo magpapakumbaba? Of course, dahil mga Kristiyano tayo. But more than that, and specifically, dito sa pagkakaroon ng kakayanan, yung kakayanan na binabanggit dito ng Biblia, ay yung kakayanan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Now, we can say now, Pastor Kit, may talento naman na talaga ako mula nang pinanganak ako. May kakayanan naman na talaga ako mula nung nag-aaral ako, o mula nung nagtatrabaho ako, kahit hindi ako Kristiyano, magaling na ako sa mga skills na to. Well, ang pag-aari ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, sa buhay mo ay nag-umpisa hindi lang nung naging Kristiyano ka. Mula nung nilikha ka, mula nung plinano ng Diyos kung sino ka at papaano ka lalaki at kung kailan at kung papaano mo makikilala ang Panginoong Jesus sa buhay mo at naging Kristiyano ka, kasama yon ng kakayanan mo. Take note, si Paul, bago naging totoong Kristiyano, dahil di naman siya iniwala kay Kristo, magaling na siya magsalita. Magaling na siya sa theology. Magaling na siya sa katapatan sa Panginoon. But nung naging Kristiyano siya, he used those things for the glory of Christ. So meaning, kahit ano pang kakayanan na meron ka, even before naging Christian ka, our part is part of what we are talking about here. And we can discuss yung items na yan, kung ilan yan, kung ano yan, but that is not the point of Paul here. The point is that for just as each of us is one body and one members, hindi tayo lahat nagpa-function the same way. But each of us meron. So bakit kailangan maging humble? Sabi ni Paul, actually, yung bungad pa nga lang niya sa chapter 12 Sabi niya, in view of God's mercy.
Dahil sa kahabagan ng Diyos. And then pagdating sa chapter 3, another section, sasabi na naman niya, for by the grace, sa biyaya ng Diyos na binibigay ito sa kanya, na isang apostol na may napakahalagang papel. Nag-a-appeal siya hindi sa kanyang kagalingan. He is not saying, dahil ako ang inyong pastor, dahil ako ang inyong presidente, dahil ako ang inyong leader. Sabi niya, by the grace given to me. He is appealing sa biyaya ng Diyos. At binibigay niya itong kautusan na ito base sa grasya na binigay sa kanya, and at the same time, pinapaalala niya, lahat tayo ay tumatanggap lang din ng biyaya sa Diyos. And dahil dyan, sabi niya, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, ng matinong pag-iisip. At ano daw ang matinong pag-iisip? To realize that we are given in accordance with the faith that God has distributed to each of us the gifts that we have. And even the faith, ang sabi pa nga dito, I was trying to think of gusto kong silipin kung may variation ba sa translation itong in accordance ng pananampalataya daw na ibinibigay sa atin. Kasi ang pananampalataya ay sabi natin, decision natin yun. Pero sabi dito, distributed sa atin. Pinamigay sa atin ng pananampalataya. But no matter how, kahit balik-baliktarin ko siya, kahit anong translation, especially sa original language ng Greek, is yung word na pistis o faith ang nandoon. Meaning, kahit yung pagiging Kristiyano natin ay biyaya talaga ng Panginoong Diyos, walang duda dyan. At ang pagkakaroon ng kakayanan na maglingkod ay bigay din ng Diyos. For just as each of us is one body with many members, and then sa verse 6 sabi dyan, we have different gifts according to the grace given to each of us. Now, isa yan sa mga tema na tumatakbo dito sa passage na binasa natin. Ano yung tema na yon? Yung phrase or yung idea na in accordance. Dahil sa measure. Na parang lahat tayo ay nakapila at binibigyan ng regalo. Yung parang may giveaway o may ayuda na lahat tayo ay tumatanggap lang. So in accordance to the grace given to each of us, sabi sa verse 6. So knowing na tanggap mo lang, biniyayaan lang tayo ng kakayanan natin para maglingkod, para makapagtrabaho, para may kakayanan tayo na gampanan yung paglilingkod na in-expect sa atin. At para sa ikabubuti ng ating simbahan, ng ating kapwa Kristiyano at ng komunidad na pinaglilingkuran natin. We have to realize that everything is by God's grace. Think of one thing na pinakamagaling ka. Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang ipagyabang, huwag mo nang banggitin. Just think of it right now. Pinakamagaling na kaya mong gawin ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. And there's never any amount of audacity that we should have para sabihin na, ako lang to. Or akin to. Kasi bago ka pa nagsalita ng ganyan, bago ka pa dumating sa puntong ganyan, mula nung nilikha ka ng Panginoong Diyos hanggang sa pagtanda natin, it's all by God's grace. And lalong-lalo na yung kakayanan natin. So there should be humility when we realize that. Kasi there will be a tendency to say na, uy, dahil specific lang naman sa akin to, ako lang ang may kakayanan na gumawa nito, di ba? Pwede yun eh. Ako lang naman ang magaling magsalita sa grupong to. Ako ang magpe-present ng thesis namin. Hindi yun kayang gawin na iba kong classmate. Kaya I have this honor and this privilege and this right na magmayabang or mag-arte-artehan. Kasi akin to eh. I have this talento na magturo. I have this galing sa pagiging musikero na hindi kayang gawin ng iba. Posible yun.
na dumating ka sa punto na sobrang galing mo, na sa loob ng grupo nyo or sa simbahan natin, walang kasing galing mo. Pero the moment that you forget na yung galing na yan ay galing sa Panginoon, humility creeps out and pride creeps in. Or humility fades and pride arises. The moment na isipin mo na yung galing na meron ka mula sa Diyos ay naputol, yung galing na meron ka na lang, nawala na yung mula sa Diyos, you become prideful of what you have and what you can and your role sa simbahan. You can say, kung iiwan ko yung simbahan niya, hindi yan magtatagumpay. Ano? Now, I'm not saying na hindi ka mahalaga sa simbahan. Huwag naman natin puntahan yung kabilang extreme. But for now, ang pinag-uusapan natin is that niligay ka ng Diyos sa posisyon na yan, sa role na yan, at binigyan ka ng kakayanan, hindi para isipin mo na the church will not exist or be victorious without you. It is only by God's grace na meron kang kakayanan, at kapag nawala man yung kakayanan mo o ikaw mismo mawala, the church will persevere because of God. And kapag hindi mo naman pinahalagahan yung kakayanan na meron ka, then ninineglect mo pa rin yung katotohanan na sinasabi na galing sa Diyos yan. So the only way to value the gift that God has given to us is to express it, to practice it, to serve the church with humility, using the gift that you have. Pangalawa, there should be respect within the church. May pagrespeto sa kanya-kanyang kakayanan, papel, bahagi na ginagampanan sa simbahan. Why is that? Why do we have to respect each? Meaning, pahalagahan at wag baliwalain, wag maliitin. Ano? Kasi, si Lord, unang-una si Lord ang may bigay niyan. Pangalawa, si Lord din na nag-atas niyan sa kanya sa spiritual capacity na meron siya. What am I trying to say here? Tignan muna natin from the verse, the passage that we have. Sabi doon, in accordance with the faith God has distributed to each of you. And then sa verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. Now, it is not a stretch to say na ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos ay random. Na random. No, it is not random. I think He has chosen that sa atin intentionally for us to do it. So meaning kung anong kakayanan na meron yung isa, the Lord in all His wisdom gave that to your brother or your sister. And the Lord in all His wisdom and power and expectation sa paglilingkod, God has His own expectation din para sa bawat isa. Meaning, hindi natin pwedeng pilitin na yung kapatid mo ay biglang gagaling na lang. Binigay nga sa iyo yung talento na yan. Bagal mo naman mag-improve. Binigay nga sa iyo yung skill na yan, pero parang di ka naman talaga magaling. We have to keep in mind that the gift given to him is according to the grace of God. Meaning, hindi yan binigay sa kanya because he alone deserves it. Binigay sa kanya because of God's grace and all His wisdom and love and mercy. So kung ang Diyos na nagbigay ng gift dun sa kapatid mo ay naging patient sa kanya, naging merciful sa kanya, then we should all be patient with each other. Tanggalin na yan dyan sa pagtuturo kasi parang hindi naman magaling magturo. Tanggalin na parang hindi, ang bagal niya kumilos, palitan na agad yan. Ano? No, we don't act that way. Hindi magaling yung vocalista natin, yung parang banda, hindi magaling yung drummer, hindi magaling yung palitan niya. Ano? We should not act like a music band or an organization na kaya lang sila mahalaga dahil sa kakayanan na meron sila. Kapatid, yung katabi mo ay mahalaga hindi dahil sa kakayanan na meron siya.
Yung kapatid na nagtuturo o tumatayo o tumutugtog o nagsasalita o naglilingkod, naglilid ng Bible studies or whatever, ay hindi nandyan dahil sa magaling siya first and foremost. Nandyan siya dahil tinawag siya ng Diyos, binigyan siya ng kakayanan, and whatever his excellence or her excellence or skills or experience, si God ang nagbigay nun according to the grace that God has given him. Respeto. Respect each other in the gifts that we have, and help each other out. Hindi naman ibig sabihin na wala natin gagawin, When we see that the brother needs encouragement, respect means you encourage him. Respect means ina-attribute mo sa kanya yung gift na yan, and yet, you know that he needs or she needs help. And then your role is to assist him or her. But do not steal the opportunity from him or her to serve the Lord with the gift that he has or she has. Pangatlo, there should be interdependence within the church. Hindi lang dependence, kundi, kasi pag dependence, parang nakaasa ka lang kay Pastor Pong o kay Kuya Bok sa iyong growth. Ay, makikinig lang ako pag siya na nagsalita. Or, parang mag-i-improve lang ako sa pagtutugtog dahil ito ang nagturo sa akin. O kaya gagaling lang, pupunta lang ako sa Bible study pagkasama ko yan. O pagkaganito. That's just dependence. Pero pag interdependence, meaning you are connected to each and every one. Akala natin, nagfa-function lang yung mga daliri natin dahil nakakonekta siya sa braso natin. No, nagfa-function yan dahil meron niyang buto na connect sa buto sa buong katawan. It functions because of the blood vessels that circulates around the body na nanggagaling pa sa puso. Kaya nga minsan sa medicine na ang akala mo may masakit somewhere there, pero nanggaling pala sa taas, sa baba, Tama po. Tama. Kaya meron nga tayong kasabihan na ang sakit ng kalingkingan ay sakit pagpatay ng kabayo. Ay, hindi, napaghalo ko na. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ano po ba yung kalingkingan? Matanong ko lang po. Dahil Bisaya po ako. Yung hinliliit ng paa. Tama-tama, may sugat po ako ngayon dyan sa kalingkingan. At nahihirapan po ako kumilos, maglakad. It affects my whole body. Kahit nga, nabanggit ko na to last time, kahit nga yung madalas na sinasabi natin na useless na appendix, actually, there are new studies that it has a role in our body. And being interdependent means, hindi ka lang dependent sa isa. Dependent ka sa lahat. And even the way that you serve, na sa'yo lang yan, yes, sa'yo lang yan. Ikaw na. Ikaw na magaling mag-gitara, ikaw na magaling magsalita. But even the gift of yours that you have can only progress, can only be holy, can only be beneficial sa loob ng simbahan if you do it interdependently, nang may kasama ka sa nakikiramay, nakikikilos, may teamwork ka, there's interdependence. And yung example mismo ng Panginoon, ng Biblia is that you are a body that functions. Hindi pwedeng mag-function na lang yung kamay mo habang tulog ka. Nangungulangot habang tulog ka. O kaya, nagtitimpla ng kape, nakapikit ka. Minsan nagagawa ko. Pero, yung parang kumikilos ba, mag-isa ang katawan mo without the whole body? Knowing it? Of course not. Di ba na lang yung mga tinatawag na sleepwalker, that's, hindi na siya healthy. It's something else. Pero, nakakatakot yun. Hindi, joke. Pero I mean, parang hindi siya normal. The body of a person normally functions interdependently with the whole body. Each member. At there's a phrase here dito sa binasa natin na sobrang curious ako at gusto ko pang mag-reflect more about it. Pero this is a beautiful phrase na sinasabi dito. Tingnan niyo po sa verse 5. Tinignan ko po iba-ibang translation dito and even yung original language. So verse 5, sabi doon, so in Christ we, kagaya doon ng isang katawan, tayo naman na kay Kristo, though many,
bumubuo ng isang katawan, and sabi sa NIV, and each member belongs to all the others. Boom. Salamat. Each member belongs to all the others. Nakita niyo po yung phrase na yan? Nakita niyo po yung phrase na yan? Hindi po si Kakay. Yung phrase po, nakita niyo po. Yung each member belongs to all the others. Yung bawat membro daw ay para sa lahat ng iba pa. What does that mean, mga kapatid? What does that mean that I belong to all the others? Na kung sa katawan, ang kamay, he belongs to all my body, the parts of my body. Now, what does it mean na ako, I belong to all of you? Na ikaw, you belong to the rest of the members na ating simbahan. Di ba napakaganda niyang i-reflect on? Na you exist for the whole body. You don't exist. You can't be a Christian by thinking na ako lang to. You can't be a faithful servant of the Lord by thinking na susunod na ako, pero ako lang to. Now, without service to the whole church, without considering that you belong to all the other members of the church. And we can reflect more dito sa phrase na to, pero first and foremost, it obviously means interdependence. You are connected to each one of us. Hindi tayo kagaya ng minsan ng garden natin. Usually, ang mga garden, nakabilong sa kanya-kanyang mga paso. Tama? Mga plantito, taas kamay. Nilalagay natin sila sa kanya-kanyang paso. Pag nabulok yung isang halaman, siya lang yun. Pag lumusog yung isang halaman, siya lang yun. Tama? Pag nagkaroon ng mga pests, siya lang yun. At kapag didiligan mo siya lang din. Iisa-isahin mo pa yun ng dilig. But the church is not like that. The church is like, alam niyo yung notebook niyo nung mga bata pa kayo? Anong isa sa mga brand ng notebook? Aspen. Alam niyo yan? Aspen. Sino pa nakakalala ng Aspen? Batang 90s, 80s, 70s? Aspen na notebook. Mukha siyang Christmas tree, di ba? Yung itsura sa logo niya. Pero Aspen, an actual tree, is a tree, usually sa Amerika o sa ibang Western countries, sa mga medyo malamig somehow, hindi kasing init ng sa atin. But the aspen tree, akala nating nakikita nating puno is the actual aspen tree. Pero sa totoo lang, the whole aspen is a whole body, not just yung puno na nakikita mo, kundi what's underneath the soil. Because the aspen is not just a tree, it's a whole body, botanical body na nagko-connect sa ilalim. They're connected. Kaya sila identical. Kasi they're interdependent. And ang pinakamalaking body of aspen na magkakakonektado sa napakalawak na ektarya ng lupa ay makikita natin sa Utah. Nakalimutan ko ng pangalan nun. Basta it's somewhere in Utah sa US of A. Na napakalawak na lugar na seemingly napaka-diverse na forest. Daming puno. Pero magkaka-connected sila sa ilalim. They're interdependent with one another. Nagpapasahan sila ng sustansya. They communicate with one another. That's how we are as interdependent church. Now, how does it look like sa atin ngayon? Yung parang, kapatid, kailangan mo ba ng tulong dyan? Kapatid, gusto mo saluin ko muna tong part na to. Kapatid, baka nakikita ko ang dami mong pinagdadaanan ngayon. I can help. Kahapon, nung nasa dedication kami ng anak ni Cheryl, syempre magpapa-games, kakatapos ko lang mag-officiate ng ceremony, yung pumasok na staff ng Jollibee, wala siyang alam
kung anong ginawa ko. Kasi magpapagames na siya. Hindi niya na malaya na ako ang kumilo sa buong first half. So, akala niya, wala akong gustong gawin at nagbabrowse lang ako ng cellphone ko. Hindi niya alam na gumagawa ako ng poster sa cellphone ko. Akala niya tumitingin lang ako sa picture ng mga pagkain. Kaya sabi niya, nagugutom na daw si sir. Kaya ayaw niyang maglaro. Kawawa naman. Gutom na. Pero si Ronald, thinking na ayaw niya ako maabala dahil kakatapos ko lang mag-message at mag-officiate ng dedication ceremony. Kahit na umayaw-ayaw si Ronald, sabi niya, hindi, ako na mag-game pagkatapos siyang umayaw. So, it's a nakakatawang example. Pero, we can do that many times here sa ating simbahan in many different contexts. Sa music team, nagagawa nila yan ng maraming beses. And of course, it can be done in many other areas sa ating simbahan. To fend for one another, to substitute, to look out for one another. Baka may nadidepress, baka may dumadaan na sa anxious state or sa pinagdadaanan na matindi sa kanyang buhay, financial man or whatever, marital status, or any other relationship na may conflict. Baka kailangan nating umalalay. Because you're interdependent to one another. Not because ikaw, hindi mo siya kailangan, ikaw mas kailangan niya. But at this moment, you can do something for the whole body. Because we are interdependent. And sabi dito sa Biblia, each member belongs to all the others. Yung health ng isang yan, yung spiritual growth, yung kakayanan mo at ng kapatid mo are interdependent. We belong together, sabi ng mga kanta. And then lastly, there should be commitment to serve using one's gifts within the church. Na dapat may commitment ka na gampanan, na gawin yung bahagi mo. At i-exhaust ang iyong kakayanan, meaning i-practice mo siya. Kaya sabi ni Paul, we have different gifts. Yes, marami tayong kakayanan na iba't iba. Then, kung ang gift mo ay prophesying, then prophesy in accordance to your faith. Kung ang gift mo ay yung paglilingkod, meaning, ibig sabihin yan yung serve, kasi general na ginagamit. Pero ang serve dito yung pagkilos-kilos sa loob ng pananambahan. Then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is to give, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Dagdagan pa natin. If you are gifted sa pagtuturo ng mga kabataan, then magturo ka sa mga kabataan. If you're gifted sa music, tumugtog ka. If you're gifted na magsalita, then you can do those things. Dagdagan pa natin. Ikaw, kung anong gusto mo idagdag, na sa tingin mo yun ang gift sa'yo ng Panginoong Diyos. The point is, if you have that gift, go. Use it. Siyempre maraming konsiderasyon like equipping, iti-train ka, kailangan mo improve ang sarili mo. Pero, nevertheless, ang kalooban ng Panginoon ay gamitin mo yung kakayanan mo. Hindi mo iwan ang iyong pagkain na walang kumakain. Hindi ka magluluto tapos parang wala lang. You don't just brag about your gift, but you don't use it to serve the church. There should be commitment to serve using own gifts, church. Ang gusto ko pa ang gamitin dito na word is ownership eh. Panindigan mo yan. I-own mo yan. Meaning kapag in-own mo yan, mag-i-invest ka dyan. Ang example siguro natin, example ko yung music team Yung simbahan natin walang kakayanan financially sa maraming mga kagamitan na ginagamit ngayon ng mga musikero. And syempre, nagbabudget tayo from time to time, like yung mixer, na sa totoo lang pati yan kaya hindi na natin nabili dahil may nag-donate din, yung mga ganyan, but yung mga musicians natin, hindi siguro ito ideal para sa ibang simbahan na may kakayanan ng bumili ng maraming instrumento. Pero yung mga gamit ng mga musikero natin, they bought it for themselves. Hindi para sa sarili lang talaga, kundi para sa simbahan. So that they can improve sa kanilang kakayanan sa paglilingkod. They spend their own time and money. Hindi natin masyadong na-appreciate, pero akala natin gusto lang nilang maging bida, kaya sila yung tumutugtog. Pero kaya sila nandyan,
because pininindigan nila ang kanilang paglilingkod. They spend not just yung pagpapractice, but most of the time, yung pagko-coordinate, yung pagtitrain sa kanilang sarili na mag-improve pa sila. That's ownership. That's ownership. Yung pag-lead ng Bible studies. You want to own it? Hindi lang dahil gusto. Meron kasi mga gusto mag-lead dahil gusto lang nilang magaling sila magsalita at gusto lang nila nakatayo sila sa harap. But when you own it, you want to serve. And because you want to serve, gusto mo mag-improve, gusto mo mag-aral, gusto mong matutunan pa ang salita ng Diyos at mag-communicate sa tao. Some people just want to speak with beautiful words, but serving means you have to communicate. Sometimes, gusto mo lang magaling magsalita, pero that's not serving. Communication is serving. Nakakapag-communicate ka sa kausap mo. Sa magpipreach ka, nasasabayan ka ng mga tao. Napapakinggan ka hindi lang ng tenga, kundi pati ng puso at ng utak. I pray na ganun. Sana kami mga naglilingkod dito sa pulpit, that we are not just speaking with beautiful words and terms, na nakakapagsalita kami sa puso at isip ninyo. But that's the Holy Spirit's work, yung ilagay sa puso ninyo. Sa role namin, talagang magsusumikap kami at mag-aaral at mag-iisip kung paano ibabahagi sa inyo itong mga abstract na mga katuruan into a more understandable and applicable na mga bagay sa ating buhay. Mga kapatid, ang dami pong era sa simbahan natin na pwede tayong maglingkod. There's church maturity kung saan nandun yung mga small group, Bible studies, pagtuturo sa mga kabataan, and leadership. Meron tayong church ministries, nandun yung mercy ministries, yung outreaches, evangelism, music, prayers, ushering, multimedia, ang dami pa nun, hindi ko na mababanggit lahat. And there's church management, finances, stewardship, pag-aasikaso, paglinis sa simbahan, pagtitingin ng mga kailangang i-repairs, pamimili ng mga gamit and whatever. There's a lot of things that doesn't just happen on Sundays. Kasi kapag dito ka lang maghahanap ng gagawing paglilingkod sa Sunday lamang, marami pang blanco, marami pang pwedeng punuan. Pero totoo lang, marami pang ginagawa at magagawa pa. At pwedeng in the future ma-achieve pa natin if we think that God has given us all the gifts that we need for a healthy and functioning church. What is your gift? Kung hindi pa natin alam, I think by now, may alam ka ng kakayanan mo. Pero if you want to really think of ano bang spiritual gift na binigay sa akin, Lord, that can be more beneficial para sa aking kapatiran and ako sa akin bilang bahagi ng simbahan ito, then that's the next step. And where can you take part to serve? Let's talk. Usap tayo. Kagaya ng mga binanggit ko kanina, marami. Nagbigay sa atin ng ating Panginoon. Our King has given us all we need to be a healthy and functioning body of Christ. All of us have a role to play in the progress of our growth and the success of our ministries. Hindi tayo lumalago mag-isa. We are interdependent with one another. No one is leading alone. No one is serving alone. No one is being faithful as he follows Jesus alone. We belong to each other and to all the other members of the church. May God bless us with His word. Sana ay makapag-reflect pa tayo ng marami pang pagkakataon sa ating mga pulpito, sa inyong mga prayer time at sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa iba pa pong mga pagkakataon. Salamat sa Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pakikibahagi ng banal na hapunan.